So ayan, isa na namang electric kettle heater ang gagawin natin ngayon. So ito is Scarlett, yung mga ganito yung klase ng heater na kung may mga problema. So kung bago ka pa lang pala dito sa channel ulit natin, sana wag na wag mong kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung nagiging problema talaga ng heater na to pag ayaw na siyang gumana. So may bibigay ako sa inyo mga idea na hindi nyo na naman dapat kailangan na pahirapan yung sarili nyo pa nagtutrouble. Kagaya nyan, so may power siya. So kahit dito, ibig sabihin sa switch pa lang, wala na tayong doubt dito na sira siya. Kasi ayos siya, gumagana. So ano na ngayon ang gagawin nyo kung ganitong klase ng trouble yung nangyari sa heater nyo. So ayan, kita nyo pag ino-off natin, so yan, wala siyang problema dito sa switch. So talagang wala na tayong duda dyan na yan ay gumagana. So yan ang indication niya, may power siya. So tapos ang naging problema, ayaw niyang uminit kahit na anong pang gawin mo dyan. So tagal mo na siyang ginababad na nakasaksak, hindi naman siya umiinit. So simpleng ang gagawin natin. Unang-una, hindi na natin ulit trouble yung patungan nito dahil nakita naman natin na mayroong power. So tatlong screw lang ang tatanggalin natin dito. So dito ibibigay ko lang yung mga idea sa inyo na kapag ganito na yung naging problema ng inyong water heater kettle. So tatanggalin nyo lang yung tatlong screw na to. So huwag kayo matakot yan at napakadali lang naman yung pag natanggal nyo to. Wala namang ibang mahuhulog sa loob nito. So parang patungan lang talaga itong ilalim na ito. So yung napapansin yung gitna na yan na mayroong parang tanso na yan o metal na yan, hindi yan siya natatanggal, nakadikit yan mismo dun sa loob. So may screw pa siya na tatanggalin bago mo yan siya matatanggal. So anong unang gagawin mo kapag ganun yung sistema ng heater na ayaw na siyang gumagana naman lahat ng kanyang yung switch niya gumagana naman, may power naman. So anong unang gagawin mo para ito, kakita nyo to, ito is yung meron pa tong second switch. So pag nagkaroon ng problema yan at ayos naman yung switch nyo na sa holder, so pwede nyo yan siyang palitan ng bago. Pero ganitong unang-una yung gagawin once na magkaganon yung problema ng heater nyo. So kumuha lang kayo ng tester, o kung wala kayong tester, dapat talagang makahiram kayo o maghanap kayo ng paraan yan. Pag dinidikit ko siya, nakita nyo naman na nagsisero siya. So itong element lang na itong unang-una yung dapat malaman kung ayos ba talaga to o hindi. Kasi yung lagi ko nga sinasabi, kapag ito ay sira na, wag na kayong magpapagod dyan dahil wala na kayong magagawa talaga dyan. So papakita ko sa inyo is itong sample na ito. So marami kasi nagtatanong na sa video natin nung nauna. So nakita nyo naman, hindi halos nag-zero yung tester natin. Ibig sabihin, imagine niyo na lang yung isang wire na may dulo-dulo siya na titester nyo. Dapat pag sinukat nyo yun, siyempre dapat hindi siya putol o magsisero siya. So dito kasi pag element yan, parang katulad lang din yan nun. So pag tinester mo yan, dapat meron kasi magkasama lang yan sila eh. Isang linya lang sila. So pag ganyan na nangyari, ito na yung sinasabi ko na ang problema nito is yung heater element na. So naputol yung kanyang heater element. Kaya kung mga ganito, so ito na yung end ng buhay nung inyong water heater kettle na to. So wala na kayong magagawa dyan kung hindi bumili na kayo ng bago. Kaya yung iba kasi sa nauna natin ginawang video is marami silang tinatanong na may gumagana naman, yung iba hindi. So ito lang ang gagawin nyo pag nalaman nyo na yan ay sira na. So wag nyo nang pahirapan pa yung sarili nyo. So kung sa mga switch lang ayaw gumana yung switch, katulad yan, yan is napapalitan. So pwede nyo bilhin yan sa online na ngayon. Dati mahirap pero ngayon meron na yan. And again, itong video ito is for video tutorial lang kung ano ang gagawin nyo once na magkaroon kayo ng ganitong klase ng problema sa inyong water heater kettle. So yan, pinakita natin kung ano yung mga dapat yung unang-unang gagawin para malaman nyo kung pwede pa ba siyang maayos o hindi na. So kagaya nitong ginawa nating video, so for video purposes makita nyo lang na is ito ay wala na talaga siyang pag-asa na magawa pa. So yeah, sabi ko nga, kung mayroon kayong mga ganito, so yan, huwag nyo nang pahirapan ng gusto yung sarili nyo. So kung meron pa kayong ibang mga katanungan, so comment nyo lang dyan para masagot natin. Kung may iba-iba kayong mga problema pa na hindi natin naisama dito sa mga video ito, so pwede naman natin yan sagutin sa abot ng atin makakaya. So again,
Kung bago ka pa lang pala dito sa channel natin, sana wag mong kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito, and paki-hit mo na rin si notification bell para ma-update tayo sa mga every video na ika-upload natin. So hanggang dito na lang, stay safe and goodbye.